Sa gitna ng maulang panahon kahapon, isang batang lalaki ang natangay habang naglalaro sa creek sa Marikina. Wala na siyang buhay nang matagpuan sa Pasig. Nakatutok si Jamie Santos. Kita pa sa cellphone video ang bahagi ng ulo ng 11 taong gulang na batang lalaki. Bago tuluyang lamunin ng malakas na agos ng creek sa SS Village, Barangay Concepcion 2, Marikina. Ayon sa mga otoridad, naglalaro ang bata kasamang isang kaibigan sa gilid ng creek sa kasagsagan ng ulan kahapon. Nang biglang tumaas ang tubig, tinangay na siya. Sinubukan pa siyang iligtas ng nakatatandang kapatid. Dahil sa sobrang lakas ng agos, nakabitiw ang kapatid. Pero naitulak pa raw nito ang kalaro kaya nakaligtas ang isa. Biglang tumaas, edi nagabulan na po, inahabol ko po. Hanggang makaabot kami sa pumping, doon nayakap ko po siya, kaso nakabitaw rin po. Sobrang lakas ng agos. Ayon sa barangay, lalong lumakas ang agos sa creek dahil sa operasyon ng pumping station sa lugar. Medyo talaga po mataas ang tubig. Ang taas ang lakas ng current. Magdamag na naghintay ang ina ng biktima sa posibleng paglabasan ng tubig kung saan umaasang matatagpuan ng anak. Pero bigo silang makita ito kagabi. Binaybay ko na basta ganito, ito oras. Naglakad na ako, hinabol ko na hanggang saan-saan. Wala, nakipaglaro siya pero hindi po talaga doon sa creek na bumababa. Ganyo lang talaga siya. Kanina, pinuntahan ng Marikina Rescue at Philippine Coast Guard ang bahagi ng barangay Mayamot pero wala pa ring resulta. Hanggang makatanggap ng tawag ang mga taga Marikina. Sa barangay Santolan sa Pasig, natagpuan ng bata. Wala ng buhay. Isang bangkero raw ang nakakita sa kanya. Ayon sa barangay, matagal nang ipinagbabawal ang paglalaro sa creek. Dahil sa nangyari, haharangan na raw ito para hindi na makapasok ang mga bata. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nahulihan ng baril ang driver ng pickup truck na nasita sa South Cotabato. At naharang naman sa Zamboanga, Sibugay ang suspect na tumangay umano ng motorsiklo. Nakatutok si Emil Sumangil, Exclusive. Hindi nakalusot sa inilatag na police checkpoint sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang lalaking ito na itinuturong tumangay ng isang motorsiklo sa kalapit na bayan ng Roselier Lim. Mabuti raw at naialarma agad ang insidente kaya nabantayan agad ang pagdaan ng suspect. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nag-report na sa kanilang tanggapan ng may-ari ng motorsiklo na isa raw mangingisda. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pakayag. Maharap po siya sa kaso na RA 10883 or yung tinatawag po natin New Anti-Carnapping Law. Sa Coronadal City, South Cotabato naman, sinita sa checkpoint ang pickup truck na ito dahil bukod sa basag ang taillight ng sasakyan. Naghinala raw sila dahil heavily tinted ito. Ayon sa HPG, walang maipakitang mga dokumento ang may-ari ng sasakyan at habang kinukwestiyon na nga ng HPG ang driver, nakita raw nila ang isang baril. Sa left side po, malapit po sa driver seat, yung baril po ay naroon na po at doon na po napag-alaman na nung siya po ay hinold na at wala pong mapakitang kahit anumang pong papeles. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang background ng suspect. Impounded din ang sasakyan ngayon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa Indonesia, sumiklab ang malawakang protesta kontra korupsyon dahil sa nabunyag na maluho umanong allowance ng mga mambabatas. Sumidhi ang tensyon ng isang motorcycle taxi driver ang nakaladkad ng armored police vehicle. Nakatutok si Jonathan Andal. Nabangga at nakaladkad ng armored police vehicle ang isang motorcycle taxi driver sa Jakarta, Indonesia. Sa gitna ito ng pag-disperse ng pulisya sa protesta ng daang-daang Indonesian noong Huwebes ng gabi. Ang 21 anyos na driver dinala sa ospital pero nasawi kinalaunan. Lubos ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya. Kinundina ng ilang motorcycle taxi driver ang nangyari. Mas sumidhi ang protesta sa Indonesia dahil sa nangyari. Sinunog ng mga ralista ang Regional Parliament Building kung saan 3 ang patay habang 5 ang sugatan. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ni Indonesian President Prabowo Subianto ang nangyaring karahasan sa pagitan ng mga ralista at pulisya.
Nagsimula nitong Lunes ang kaliwat ng protesta kontra korupsyon. Partikular nilang kinondena ang ulat na nakatanggap ang kanilang mga mambabatas ng monthly housing allowance mula pa noong Setyembre 2024, nakatumbas ng 10 beses ng minimum wage sa Jakarta. Inilarawan ito ng mga analista na excessive perks dahil bukod pa raw ito sa regular na sahod na nakukuha ng mga mambabatas. Ang ating embahada sa Indonesia, pinag-iingat ang mga Pinoy sa Jakarta at nakamonitor sa sitwasyon doon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nais po ng Philippine Coast Guard na ipamula sa mga kabataan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya nagsagawa sila ng seminar workshop para sa ilang guro. Nakatutok si Katrina Son. Mga guro sa Araling Panlipunan ang binigyan ng leksyon sa ginanap na seminar workshop on the West Philippine Sea. Kasamang tinalakay ang mga paglabag ng China sa international laws, ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang 2016 Arbitral Award. Ipinaliwanag din dito ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea at ang transparency initiatives o pagsasapubliko ng mga impormasyon kaugnay sa West Philippine Sea. Katulad nga sinabi ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. So we have to make sure ng ating kabataan they are equipped with the right information. Napakahalaga po ito para po sa aming mga guro sapagkat ang mga butil ng kaalaman na aming makukuha ay malaki po ang magiging impact para po sa mga kabataan. Awareness is our key for this. Ito ay ang napakalagang issue na dapat pag-usapan. So sabi nga natin, sa atin ang West Philippine Sea na dapat ay i-impart natin yung knowledge sa ating mga young generations. Sabi ng ilang guro, ituturo nila sa kanilang mga estudyante ang mga aral sa workshop para mamulat sila sa mga nangyayari sa ating teritoryo. Napakahalaga po na may tamang datos tayo na maibibigay sa ating mga mag-aaral. Dapat maging aware ang mga bata sa mga ganitong usapin kasi nga batay po dun sa mga nabanggit kanina, magiging na po ito generation to generation na issue. Target ding palaganapin ang seminar workshop sa iba pang lugar sa bansa para mas maraming maturo ang guro sa Araling Panlipunan. We're also going to replicate this in different regions na inarrange naman ng Department of Education. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras.